Ginala natin yung mga bisita natin mga kakulay dito sa Sabang Banban tsaka sa Itok Dam. Napakaganda ng Sabang Banban. Ano po mga kakulay? Oops. Pero bago yan, ito muna ang mga nangyari. Mga kakulay, pupunta tayo ng Itok Dam. Unang destinasyon natin ngayon, syempre ang Itok Dam, ang pinagmamalaking dam ng Kapalonga. Malinis, malawak at napakasarap liguan. Tapos along the way, napakaganda ng mga tanawin, sariwang hangin. Talaga naman, tara na sa Kapalonga mga kakulay. Ito ang itsura ng daan, talagang sementado yan. Tapos punong-puno ng puno. Mga kulay, mag-inom tayo tanghaling tapat. Joke lang mga kulay, huwag tayong magiinuman ng umaga. Tapos, ang una natin ginawa, syempre bumili rin ng gasolina. Kasi papunta doon sa Itok Dam, walang gasoline station na daraanan. Gumamit lang tayo ng imbudo para talagang Jeprox na Jeprox. Meron niyang konting asaran kasi dumating na ang minamahal na agom ni Ivon mga kakulay. Nung una natin karga ng gasolina, gumamit tayo ng imbudo pero ito pangalawang karga, hindi na natin ginamitan kasi kasya naman pala doon sa butas ang bunganga nitong mineral water. Ito na nga yung talaga namang tamis-tamis na maggiliw na ito. Saan? Sa Cam Norte daw, sir. Saan? Ito na, on the way na tayo papunta ng Itok Dam. Napakaganda rin ng bridge na ito. Pwede rin maligo sa ilog na yan. Malinis din yan mga kakulay. Ito yung papunta sa Itok Dam. Medyo masukal ang daan at medyo rough road pero we're not complaining kasi naman napakaganda ng Itok Dam. Meron niya dito kaming napansin na naglalaba kasi talaga namang agos ng agos ang tubig na malinis. Kung gusto niyo pumunta ng Itok Dam, welcome kayo dito lahat mga kakulay. Magbabayad lang kayo ng 200 pesos para sa kubo. Unlimited na yan, one to sawa. Pero kung gusto nyo libre, pwede naman. Diyan lang kayo tumambay sa tabi-tabi. Wala nga lang kayong kubo, pero pwede na mga kakulay. Along the way, may nakita tayo talagang nag-iibigan. Bakit ganon mga kakulay? Ito ang unang sumubok ng lubid. Talaga namang mahusay ang mga bata dito. Araw-araw ka man pumunta dito. Araw-araw din meron naglulubid dyan. Ito naman si Unching na nagpapanggap na si Urchin hindi siya makaakyat. Aray mo, hindi kinakaya ang katawan. Tinulak natin pabalik. Tumalapit na siya makaakyat. Ganyan talaga ang mga magkakaibigan. Sige, Jervin ang unang sumubok na asawa ni Ate Princess at binigyan siya ng grado. Ng mga orado, wala namang karapatan magbigay ng grado. Ano naman sabi mo? 8.5. Ano man sabi mo? Sakto lang. Ito yung masasabi mo sa Bible Jordan. Amazing! Kung mapapansin nyo mga kulay, talagang agos ng agos ang tubig dyan. At yung si Urchin natin, hindi talaga makaakyat yan kahit anong paraan ang kanyang gawin. Pangalawang sumubok, si Kuya Jet, ang irog at agom naman ni Ate Bambi. Nine. At ito nga, ang ating si Urchin, talaga namang may lakas ng loob pang magbigay ng score, hindi na nga makaakyat doon sa bakod. Napakarami ang magagaling na mga bata dito na talagang paduyan-duyan, nagbabackdive pa, tumbling-tumbling. In-enjoy naming mabuti ang Itok Dam mga kulay. Napakasarap liguan itong dam na to kasi talagang nag-overflow ang tubig. Welcome to Itok Dam! Kung mapapansin nyo mga kulay, napakahaba ng stretch ng dam na to kaya kahit saang bahagi ka dyan, maligo, tumambay, mag-enjoy, maglaba o kahit anumang trip mo, pwedeng pwede dito sa Itok Dam. Mga kulay, imbitahan ko na rin kayo pumunta dito sa amin sa Kapalonga kasi napakarami talagang lugar na pwede mong tambayan, napakaraming lugar na pwede mong bisitahin na marahil dito mo lang talaga makikita sa Kapalonga. Nag-drive na tayo pabalik mga kulay kasi medyo napagod na tayo kakalangoy doon sa Itok Dam. Ang pangalawang lugar na pagdadala natin sa ating mga bisita, saan pa ba? Syempre sa Sabang Banban mga kakulay, kung saan pinong-pino ang buhangin, puting-puti at talaga namang nakaka-relax ang mga tanawin. Pero bago yan, syempre kakain muna tayo dito sa poblasyon. Dito nga tayo dumiretso kina Ate Bling, kaya lang wala si Ate Bling dito kasi nagbabakasyon siya doon sa Australia. Kumain tayo dito ng pork silog, pritong pork chop, itlog at sinangag. Tapos nilagyan natin ng maraming pampaanghang para mas malakas tayong
kumain at ganahan. Pumunta tayo sa beach house para iparada ang ating sasakyan at dali ng mini jeep kasi papunta sa Sabang Banban, medyo may konting adventure. Wala nga masakyan ito si Butits, kaya naman sumakay siya dyan sa likod ng mini jeep, tapos maya napansin namin na dumating si Ivan, kaya naman doon na siya sumakay sa likod ng kanyang motor. Along the way mga kahulay, makikita nyo na medyo pababa ang daan papunta sa Sabang Banban. Hindi pa kasi namin ito masyadong naaasikaso. Pero napakaganda dito mga kahulay. Kung makikita nyo mga kahulay, talaga yung mga ngiti namin dito, yung pahiga-higa namin, talaga namang nakaka-relax ang pakiramdam. Kanya-kanya ang trip namin dito. May nagsusulat sa buhangin, merong nagkukwentuhan, at meron ding nagmumuni-muni gamit ang stick. Mga kulay, ito yung napakagandang beach natin dito sa Sabang Banban. Sobrang ganda. As in, sobrang ganda. White sand the beach, ang lambot ng buhangin, ang ganda-ganda din ng tubig. Talaga. Kung hindi pa kayo nakakapunta sa Kapalonga, pumunta na kayo kasi sobrang daming magagandang mga lugar dito, mga tourist destination. Tara, let's go! We love Sabang Banban! Ganito nga kaganda dito mga kahulay sa Sabang Banban. Ganito kaganda sa Kapalonga. Kaya kung hindi ka pa nakakabisita, aba ano pa iniintay mo? Kesa magpaikot-ikot ka dyan sa bahay nyo at wala ka namang ginagawa, bumiyahe ka dito. Mura lang ang pagkain dito, mura lang ang accommodation. Talagang marirelax ka. Tara na mga kahulay sa Kapalonga. Salamat sa pagsama sa amin sa another food and travel adventure. Bukas ulit ha. Thanks! Bye! Andito na, boss B. Laging na street, walang pa. Boss B. Boom, boom, walang tatalo pa. Boss B.